Base naman sa ating latest satellite animation, yung kumpul ng ulap dito sa may eastern portions, nakikita na magiging isang low pressure area at bagyo na papasok ng ating PAR sa mga susunod na araw. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warning at possible lamang po na hanggang 2 metro yung taas ng mga pag-alon kapag may mga thunderstorms. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, apektado din ng easterlies yung eastern portions. As early as morning, affected na po ang Caraga region and Davao region ng mga pag-ulan at mga pagkilad, pagkulog at maaaring magpatuloy sa hapon hanggang sa gabi, kaya mag-ingat din sa mga baha at pagguho ng lupa. Habang ang natitirang bahagi ng Mindanao, mataas din ang tsansa ng mga localized thunderstorms sa tanghali at sa hapon, and for the rest of the day, partly cloudy to cloudy skies. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas and Palawan, asahan yung pinakamatataas na tsansa ng ulan dito sa northern portion of Palawan, Central Visayas, lalo na sa tanghali hanggang sa gabi. Sa may Eastern Visayas, yan po ay dahil sa easterlies or hangin galing sa silangan. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Palawan plus Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies naman at aasahan din yung mataas na tsansa ng mga ulan tanghali hanggang sa hapon. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, generally maaraw naman sa umaga sa ilang bahagi ng Northern Luzon, partly cloudy to cloudy skies in other areas of Central and Southern Luzon, including Metro Manila. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, ugaliin po ang pagdadala ng payong dahil mataas din ang tsansa ng mga saglit na pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Sa silangang bahagi ng Luzon, dahil pa rin yan sa easterlies, mataas ang tsansa ng ulan sa may Isabela at malaking bahagi ng Bicol Region, Quezon, Aurora, as well as Marinduque and Romblon, umaga pa lamang at maaaring magpatuloy ang makulimlim na panahon at mga pag-ulan hanggang sa gabi. Asahan yung minsan malalakas na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon, maaari ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, affected din po ng easterlies itong eastern side, particularly ang Eastern Visayas pagsapit po ng Thursday, at ang western and central portions, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, may kainitan at pagsapit ng hapon, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Halos buong Visayas po magkakaroon na ng bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang tanghali, and then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim din ang panahon at may tsansa din po ng mga isolated thunderstorms. Temperature natin dito sa Metro Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Thursday hanggang sa Saturday, asahan pa rin ang epekto ng easterlies at magpapatuloy ito hanggang sa weekend dito sa may eastern sections ng Luzon and Visayas. So pinakamalakas ang easterlies pagsapit po ng Thursday, maapektuhan ng hangin galing silangan itong eastern side pa rin, itong Cagayan Valley, Aurora, Bicol Region, Quezon Province at mga nearby areas. So asahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms by Friday, bahagyang ihina yung mga pag-ulan. Then pagsapit ng Saturday, yung eastern side naman ay bubuti yung panahon, and for the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, from Thursday hanggang Saturday, bahagyang maulap at minsan maaraw naman sa umaga, pero madalas makulimlim po pagsapit ng hapon at madalas din ang mga pulupulo at saglit na mga pag-ulan. Sa Metro Manila mananatiling mainit hanggang tanghali, up to 33 degrees Celsius, habang sa Baguio City mula 18 to 25 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, aasahan from Thursday hanggang Saturday ang epekto ng easterlies na hindi katulad dito sa Luzon na maulan at maulap, bahagyang maulap na kalangitan ng iiral at mas mainit na temperatura, lalo na po sa mga urban areas o sa mga mabababang lugar. Mag-ingat po sa init ng araw, magdala rin ng payong dahil possible pagsapit ng hapon hanggang gabi sa malaking bahagi ng Mindanao ang mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Temperature sa Metro Davao, gaya sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius.
Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!